Ayan, hello mga kandip, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? Happy 2025, January 9, 2025. Shout out po sa lahat at lalong-lalo na po doon sa mga nag-comment, sa mga bago pa lang po sa channel na ito at hindi pa nakapag-subscribe. Kung magustuhan niyo po ang mga pinag-uusapan natin dito about small business, about motor shop business, motor parts and accessories business, hardware business, yan sa mga baguhan po at pasisimula pa lang at gusto ng mga kukonting tips galing sa inyong abang lingkod na may kukonting motor parts and accessories business. So, paki-click na lang po ang subscribe button at huwag niyo na rin pong kalimutan yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod pa nating i-upload na video. So, pinag-usapan po natin last time yung ating pong ka-antrep na ayun, nakausap ko po, nakakwentuhan ko po about dun sa kanyang 7 years old na motor parts business. So, ayun. And then, regarding Jana topic, so may nakausap tayo na isa din nating ka-antrep na ayun na nga, actually, before po yun siya magpatayo nung kanyang business, OFW po kasi yun siya. So, OFW siya, marami siyang ipon. Kaya, nung umuwi siya dito ng Pilipinas ay isa sa mga plano niya ay ang motor parts business and accessories. Kaya lang, nasasabi talaga natin na hindi talaga, kumbaga linya-linya talaga. So, ang nangyari po, since marami nga siyang pangkapital dahil matagal siyang OFW at gusto niya na mag-business dito sa Pilipinas for good, naisipan niya pong gumawa nung parang one-stop shop na klase ng establishment. So, hindi yun basta-basta, one-stop shop at kasama doon yung kanyang motor parts business and accessories, and then may grocery, and then may restaurant. Pero anong nangyari po, kumbaga sabay-sabay siya. Sabay-sabay nagpagawa si sir ng malaking establishment, building talaga ang pinagawa niya. So, hindi basta-basta po ang ginastos ni sir sa kanyang building pa lang. Since hindi naman talaga siya fully restaurant, pero yung parang meriendahan, ganon. Meriendahan siya, tapos may grocery na pang-wholesale, at saka motor parts business and accessories. So, sinabay-sabay ni sir. So, naglagak si sir, ang tutukan natin na mapagkwentuhan is itong kanyang worth 1.2 million na amount of products na pinurchase niya para sa kanyang motor parts business and accessories. So, sabay-sabay yun inoperate ni sir. But the thing is, 1.2 is malaki na. Pero, hindi natin masasabing kompleto na with our 1.2 million na kapital para sa ating inventory. Marami na siya, pero marami pa rin ang kulang po doon. So, ang nangyari, parang hindi kinaya ni sir na i-operate, yung bang i-manage yung tatlong kanyang business at the same time sa isang establishment. Ang nangyari dito sa kanyang motor parts business and accessories, wala pa isang taon, nag-decide na siyang pasaulian yung kanyang mga products. As in, masakit man sa kanyang kalooban. Ang challenge kasi na hinarap ni sir is wala daw siyang mekaniko. And then, hindi niya na ma-sustain dahil nga nagkalat yung pondo niya doon sa kapital. Kumbaga, three business at the same time. So, aside from the building, malaki yung building. Nakita ko, sinend sa akin sa messenger, malaki yung building. Ano siya? Excuse me. Ano ba tawag dito? Konkreto siya. So, nung nagkausap kami ni sir, yun na, nag-decide siya na ipa-take all yung kanyang motor parts business and accessories, yung kanyang mga pyesa. But the problem is, kapag ganyan po kasi mga ka-antrep na magpapa-take all tayo, usually, para lang ma-take all yung ating mga products, kapag ganyang pasasaulian na lang natin, minsan, ino-offer na lang natin sa mas mababang halaga. Halimbawa, yung 1.2 niya, para gusto niyang madaliin, baka ibigay niya na lang ng 1.1. Take all, kasi wala pa isang year yung pag-ooperate niya. Sumuko na si sir kasi mahina daw. Actually, mahina po talaga ang motor parts business kapag sa unang taon mo, pangalawang taon. Kahit malaki ka pa, kasi wala ka pang mga customers. Baguhan ka pa lang sa location mo.
Ang pinaka-problema doon na nakikita ko, parang hirap si sir na ma-sustain yun siya kasi nga nagkahati-hati yung kanyang pondo. Kumbaga yung capital. Siyempre, sa motor parts kasi, hindi po tayo dyan mabilis mag-ROI. Hindi po mabilis ang ROI. Mas mabilis nga ang ROI ng mga grocery. Sa motor parts business and accessories po, tambay ang ating kapital. Kung nakikita nyo po yan, itong laman ng ating tindahan, yan po, may mga product po dyan, may mga item po dyan na lampas na 6 months, mayroon pang mga item na 1 taon na, hindi pa nabibili. So, ibig sabihin, tulog ang kapital mo dyan, yes. Kung sabihin man natin na ang iyong worth ng iyong stock inventory ay nagkakahalaga ng 5 million, pero wala kang cash, nasa produkto yung iyong pera. So hindi mo maparol talaga ng ganun kabilis ang motor parts business and accessories kasi kung baguhan ka pa lang, mahina pa yan dahil nga tayo nangangapa pa na magkaroon ng mga customers kasi yung mga nauna sa atin, may mga customers na yun. Hindi natin yun basta-basta maaagaw, not unless na mayroong makaalam at may makasubok, tapos yun na doon na mamimili. Kasi parang ang target to ni sir is parang para siyang shopping center yung kanyang motor parts business and accessories. Hindi talaga siya literal na kagaya sa atin na shop. Yung kung magpapagawa ka, may mekaniko, para siyang shopping center. So, mabagal ang nun kasi mostly kapag mga ganun, ang mabenta doon, mabilis doon is yung mga basic or yung mga accessories. Kapag halimbawa gusto mong magpa-service, ganun, walang gagawa, medyo mahirap siya kasi bibilhin, ilalabas at dadalhin doon sa may mga mekaniko. So napakasakit na na desisyon ni sir talaga para i-give up niya ang matagal niyang pinlano na 2019 pa lang talaga. Ngayon ay talagang simula nung nag-vlog ako ay nakita niya yung development ng aking motor parts business and accessories, kaya doon siya naging interesado talaga. So sabi ko siguro kasi nga sir, yung focus is nagkahati-hati. So sabi niya, ipa-take all niya yung kanyang mga pyesa at ipo-focus na lang niya sa grocery at na lang siya, magpa-wholesale, yung mag-deliver. Kasi yung idea namin din dati kasi dito is nagdi-deliver. So magdi-deliver si sir doon sa mga medyo maliliit na mga tindahan. Ayun, kaya nga sabi ko kay sir, alam niyo sir, siguro hindi talaga sa motor parts business and accessories po ang puso nyo. Baka nasa grocery talaga siya. Pero sabi niya, pangarap niya ang motor parts business and accessories, kaya lang hindi niya ma-manage, ang tumal daw, ganun po talaga pag matumal. At ano ba ang mga natin dito, mga lesson para doon sa mga baguhan at sasabak pa lang. So na-realize ko na hindi pala sa palakihan ng kapital para ma-survive mo ang iyong business sa pagsisimula pa lang. Hindi sa laki, hindi sa dami ng laman ng iyong store. Kasi kami sa totoo lang, we started super scratch, we started ilang piraso lang. Yung main branch namin, kukunti ang laman nun at as in waiting shed nga lang yun na ginawa naming tindahan. At tip niya ay nipa, dingding niya ay sawali. Ayan. Yung old pa na sawali. So, yun ang ma-learn natin dito sa sa nangyari kay sir, sa experience ni sir, na hindi talaga siya palakihan ng kapital, kundi doon sa kung paano ka kapursigido para ma-survive yung time kasi na pagsisimula 1 to 3 years, yan yung napakahirap talaga na ma-survive ang motor parts business and accessories. Dahil marami kang kailangang kapain dyan. Kahit nga 3 years and above, mahirap pa rin. Doon na sa pag 3 years and above, doon ka na mahihirapan kung wala kang enough capital. Pero sa 1 to 2 years, doon ka mangangapa, doon sa operation, kung paano mo siya patatakbuhin, kung paano mo gagawin na mag-roll lang yung iyong maliit na kapital. So second, aside from na matutunan natin na hindi sa laki ng kapital ang motor parts business and accessories, sabi ko nga kay sir, number 2 is baka wala talaga po sa motor parts business and accessories ang passion nyo. Kasi
hindi mo siya hindi mo siya kayang panindigan by worst, by good times and bad times. Sabi naman ni sir, nandoon, kaya lang ang nagka-problema siya is the capital na. Kung itututok niya dito sa motor parts business and accessories yung kanyang capital pa na natitira doon sa mga nilagak niya na, dahil nga napakalaki na ng ginastos niya, milyon na yung kanyang nilabas, ginastos doon sa kanyang business. Kung ilalagak niya dito sa motor parts business, mabagal siya. So mawawala ng pondo yung kanyang grocery. Kapag pinokus niya dito sa grocery, mawawalan din ng enough pondo yung kanyang motor parts business and accessories. So nalagay sa alanganin. Nalagay po ba sa, yung para siyang, alam niyo yung mga maliliit na sari-sari store, tapos mag-a-attempt na mag-motor parts, mag-start sa mga basic, yung mga kadena, interior, mga oils, ganun. Pero hindi yun mabibili kasi doon sa sari-sari store kaagad yung mga ganun. Since malaki ang puhunan mo dyan, naglaga ka dyan ng mga 50,000 o 100,000 kasi ilan lang yun magulong ka dyan ganun. Kumbaga mapipilayan ang iyong sari-sari store kung wala kang enough na pondo na pangparuros dito o yung backup kumbaga. So kung dito mo na naman siya ipo-focus, hindi mo malalagakan yung motor parts business and accessories. So, yun ang third natin talaga is kung saan yung ating focus talaga, kung saan yung ating dapat punduhan at kung ano talaga yung gusto nating i-pursue. Maliban na lang kung sobra-sobra na talaga ang ating kapital at meron tayong well-trained na ng mga employee para matulungan tayo sa pagpapatakbo ng ating mga negosyo. Kasi itong motor parts business ang accessories, ang hirap din niya. Kailangan nito ay hands-on tayo. Mahirap siyang iasa sa mga tao lang, lalo na doon sa starting phase po ng ganitong business. Kaya advice ko po doon sa mga baguhan, lalo sa mga OFW na mga nagme-message. Meron tayong ka-trip na nag-message na mag-start daw siya, ang magkuha ng permit, ang mag-asikaso pag-start is the kapatid niya kasi nasa ibang bansa siya. In-advise ko talaga sa kanya na kung hindi po ikaw ang mag-hands-on sa pagsisimula ng iyong business, wag na lang po muna. Hintayin mo na lang na makauwi ka, mag-for good ka at ikaw po ang mag-start nito. Kasi napakahirap nung yung time frame na dapat ay ikaw hands-on ka kasi napakaraming bagay po ang dapat na i-consider doon sa pagsisimula. Hindi kagaya nung stable na siya, kumbaga na lang siya, i-continue na lang, may na-train ka ng tao on how to manage and how to continue kung anong sinimulan mong sistema, madali na lang siya. Pero kung hindi ikaw mismo na may-ari, ikaw na tao mismo na gusto nito or magpapatayo may-ari nito ang magpatakbo ng ilang taon para maging stable siya, ay napakahirap po, parang mauwi lang sa pagsasayang ng iyong capital. So yun po yung mga yung mga natutunan natin dito sa naging situation ng isa nating ka-antrep. Kaya ang nasabi nga na sir, all in all, nasayang lang ang napuntahan ng kanyang 1.2 million worth of items na nauwi lang sa wala at baka nga malulugi pa siya kasi gusto niya ipa-take all at gusto niyang madaliin para magamit niya sa kanyang grocery at yun ang maging stable at yun na lang ang ituloy-tuloy niya. Ngayon sabi ko nga, kung gusto mong madaliin yan sir, dahil hindi po yan basta-basta din madali take all ng mga tao, ng mga kung sino man ang maging interesado kasi malaking halaga yan, mauuwi talaga yan sa babaan mo ang presyo para lang talaga maipa-take all mo kaagad. Kaysa naman kumbaga nakatenga lang siya na hindi na siya interesado at wala na doon yung focus niya kasi nag-divert na siya, nag-decide na siya na magfo-focus na lang siya sa grocery. Kasi mahirap po talaga mag-motor parts business and accessories, lalong-lalo na kung wala kang ka-idea from the start po talaga. Kaya ayun, bago sumubok, mas maganda na mag-start sa maliit at unti-unti naman ay pupunta din naman yan doon para iwas sakit sa ulo at iwas broken heart pagdating ng panahon. So, yun po yung mga aral na pwede nating matutunan sa experience na na-share sa atin ni Sir, na dapat talaga i-consider natin kung tayo po ay magsisimula ng motor parts business. Number one, hindi po basihan ang laki ng kapital mo sa pag-start ng motor parts business and accessories. Number 2, dapat po talaga nandito ang puso mo, passion mo, na kahit na dumanas ka ng hirap or kung ano man ang pagdadaanan mo ay talagang porsigido kang pagtatagumpayan. Number 3,
ay dapat bigyan talaga natin ng oras, panahon at focus muna ito sa pagsisimula bago natin ipasa sa tao or sa ibang makakatulong natin sa ganitong business. Kasi pinapag-aralan po ito yung mga pyesa po na ito kailangan nating pag-aralan po yan. Hindi po siya basta-basta ganun at ganun na lang. Kasi kung tayo nabibilhan at hindi alam yung ibebenta natin, na ang mga customer din hindi din alam niya nila minsan kung anong binibili nila. Pero alam nila, hindi po sila bibili kasi hindi na natin alam kung ano yung binibili ng mga customers natin. Ayan, and plus ay talagang dapat hands-on po tayo sa pagsisimula ng ating motor parts business and accessories or motor shop. Hands-on po tayo sa paglagay ng sistema doon sa ating negosyo. Kapag okay na, may sistema na, so pwede na natin siyang ipagkatiwala doon sa mga taong pwede na nating maaasahan. Okay, so yun po, very important po yung tips na napag-usapan natin ngayon mga country para doon sa mga magsisimula pa lang ng mga motor parts business and accessories. Thank you so much, shout out po sa inyong lahat. Ayan, palike naman po ng video kung inyong nagustuhan at comment lang po kayo kung meron po kayong gustong pag-usapan na pwede nating pag-usapan dito sa ating channel. Pa-subscribe naman please sa isa kong YouTube channel, Ann Bailio Vlogs. Ayan, doon po yung mga bagay-bagay lang naman ng mga mga pang-unwind po. Thank you agad. Bye!